nandito na lang ho sa Indang. So poproteksyonan ho namin yung lupang sakahan, yung aming tubig dito, napakayaman ho. Magkakaroon din po tayo ng pabahay sa Indang pero sa limitadong lugar lang po. Sayang po kasi lupa ng Indang. Yes, tama po. Sayang, napakataba ng lupa, gagawin lang nating yung ating farm to market road, mas i-improve po natin. At kung maaari po, halos yung lahat ng farm area rito, magawa natin ng paraan na malagyan natin ng magandang daan upang madaling madala yung kanilang mga produkto sa market, kung saan man siya pwedeng ibenta ng mga magsasaka. Kasi yan din ang programa ngayon ng ating Pangulo, yung Farm to Market Road. Susundan po natin yon ang programa ng ating Pangulo. At dyan kung nakikita nyo yan, bakanting yung lugar na yan, panay sakahan po yung lugar na yan. Pero yung papasok pala, kita nyo, hindi sementado. Diba? So, hihingi po tayo ng tulong sa kinauukulan para maayos lahat yan. Para matulungan natin yung magsasaka. Isa-subsidize din po natin yung kanilang inputs. At magkakaroon din kami ng pulisiya sa munisipyo na kung saan, kung magagawa natin ng paraan, munisipyo na ang bibili ng kanilang produkto at munisipyo naman ang makikipag-ugnayan sa ibang bayan para munisipyo na ang magbebenta doon. So maiinganyo yung mga magsasaka na magtanim dahil sigurado may bibili ng kanilang produkto. Hindi sila babaratin ng mga middleman. Kasi ngayon sir, nakikita natin binabarat ng mga middleman itong ating mga magsasaka. Tama sir. Isa pa hong advokasya namin, magkakaroon po ng spiritual, moral, and legal recovery ang buong bayan ng Indang. Ayan o. Tingnan mo. Ganito ho yung pangkaraniwang produkto dito sa amin, yung pinya. Lalo na dito sa Limbon, nandito ho yung pinakamasarap at pinakamatamis na pinya sa Indang. Dito sa Limbon. Limbon. Popular po ang barangay Limbon sa pinya. Napakasarap. Kat maliit po siya. Mas matamis ho yung maliliit. Okay. Mas masarap. Pero pansin dyan, Mayor, parang hilaw pa, no? Pero matamis na yan? Matamis na ho ito. Yung balat lang ho hilaw niyan, pero yung loob niyan matamis. Wow. Napakasarap po. Dahil sa lupa siguro, Mayor, no? Kasi ho yung lupa ho kasi sa Indang ay volcanic soil. Very very suitable siya sa mga prutas, sa lahat ng kahit na anong prutas na itatanim mo dito. Kaya ang probinsya po, ang Kapitolyo, nagpasa sila ng Provincial Ordinance 460-2024 na kung saan pinagbabawal ang pagko-convert ng agricultural land sa kasama ang Indang sa subdivision or commercial area. Tama yun sir. So ipatutupad po natin ng mahigpit. Magkakaroon din po tayo ng pabahay sa Indang pero sa limitadong lugar lang po. Sayang po kasi lupa ng Indang. Yes, tama po. Sayang, napakataba ng lupa, gagawin lang na samantalang nandito ho yung yaman ng Indang, yung agriculture. Tama po. Darating ho ang araw, ang mga magsasaka sa Indang ang mayayaman dito sa Cavite. Dahil po sa mga produktong ipuputos namin at yan ang magmamahal. Dahil sa mga katabing bayan namin, wala na ang lupa, dito na lang ho sa Indang. So poproteksyonan ho namin yung lupang sakahan, yung aming tubig dito, napakayaman. Sana ho madaanan nyo yung mga bukal dito, ang lalakas po. So wala akong problema sa tubig dito, walang problema sa lupa. Ang kailangan na lang, tulungan natin yung magsasaka kung paano sila makapag-produce ng kanilang produkto ng tamang paraan. Dahil ako po ay agriculturist, 20 taon po ako sa Department of Agriculture. Yun ho. Kaya agriculture ho. Okay sir, May kasama rin ho kaming expert sa agriculture, si Mr. Boyet. May masteral po yan sa agriculture. Kaya wala ho kaming problema sa technology, sa ano, alam natin lahat yan. Pakilala, ako si Raquel Nuestro Quiambao, taga kay Tambog, Cavite. Ako ho ay 3-termer counselor nung kapanahon na naunaho ako kila Attorney Leslie Bejarano. Naging Secretary General ng Cavite Councilors League. At ako ho ay nag-aadika na maging ikalawang punong bayan sa amin dito sa Indang. Dahil gusto na, bilang Vice Mayor, gusto nating
taas ang antas o kalidad ng legislation. Yun naman po yung forte natin eh. Gusto natin matulungan ng ang konseho na makapagpasa ng mga meaningful ordinances and resolutions. And syempre, repasuhin natin yung mga dati ng ordinansa na imbalido na, no, kasi may ipon lang sila para ma-update naman natin para sa policy making ng ating magiging alkalde, Atty. Resty Bejarano. At syempre bilang law student at bilang abogado naman yung aking katandem, ay madali kaming magkakaintindihan pagdating sa legality sa batas. Dahil hindi man ako abogado, no, pero talagang by heart ay hindi man ako nakatapos ng pag-abogasya. By heart ay talagang dinibdib natin kung ano yung natutunan natin na kaunti sa law school, sa Arellano University School of Law. So bilang katuwang ni Atty. Resty, syempre hindi mapapatupad ng ating magiging alkalde ang mga polisiya na fit for sa bayan ng Indang kung ang kanyang vice mayor naman po ay hindi niya kaisa doon sa adikain or doon sa advokasya. Kailangan we have same advocacy, uniform advocacies para sa better policy na pwede nating impose sa Indang. Friendly policy, people-friendly policy, hindi ho tayo maninikil ng mga karapatan ng mga tao, no? Sa halip pa protection na natin ng kapakanan at kaligtasan ng bawat isa. At hindi lamang sa kabataan, hindi lamang sa interes ng kababaihan, syempre mga senior citizens natin na malaki ang naiambag para sa nation building ng mga panahon nila, kabataan nila. Kailangan ipagpatuloy natin yung legasiya para yung kultura namin dito sa Indang mapreserba, no? Ang ilog mapangalagaan kasi yan number one source ng Cavite ng tubig. Ang Indang ang pinakamaraming streams. Kailangan namin pangalagaan para nang sa gayon ma-boost namin yung mga programa namin sa agrikultura kasi ang goal namin is food security. Hindi natin alam kung mauulit-ulit ang pandemya o kung puputok ang gera sa mga susunod na panahon. At least sa bayan ng Indang, sufficiente kami sa pagkain. Oo. Yes. Ngayon ma'am, ang nangyayari kasi dito, marami po kami nakikita mga bundok ngayon na pinatag at di ko alam kung anong purpose doon. Sayang naman yung nature natin nasisira lang. Yes, kaya nga po ang pangalan ng local party namin ay Team Malasakit sa Kalikasan at Bayan. Kasi hindi lamang yung bayan o yung mga taong pangangalagaan mo, pati yung environment na tinitirhan namin. Kasi this town won't be a haven to live in, kung sira ang kalikasan, iinit, walang makain, walang mainom na tubig. Atay ko ba ito? So kailangan pangalagaan natin kasi yan ang unang-unang create ng Panginoon bago pa ang tao. Inihanda ng Panginoon yung titirhan natin. So kailangan may obligasyon din tayo mga tao na pangalagaan yung creations ni God. Hindi para sirain for whatever purpose. Ayan po si attorney, ayan o, ayan, kita na kayo, oh. Oo. Ayan. Yung sa tansya. Yung problema namin. Okay na ho yan. Dismiss na ho. Dito ho kasi, may mga kababayan ako na may problema sa legal, kailangan ng abogado. Siniservisyohan ko katulad nung anak niya, natulungan natin. At wala namang kasalanan, so na-dismiss na yung kaso niya. Awa ng Diyos. Ayan. Ayun nanay, kilala mo na si attorney. Sabi mo kanina, di ba mo siya kilala? Hindi ko makilala siya ito. Okay. Gamit ko na siya. Thank you, Lord. Thank you, Nay. Sige na ha. Okay na yung survey. Dismiss na muna. Okay, maraming salamat. Ay. Si Vice po yan, si Vice. Ang babaeng walang kadala-dala. Ang babaeng maganda. Kahit magkakaroon ka na laban pa rin ang laban. Oo, laban na laban. God first. God first. God first. Thank you. Ito